Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas po natin ating makamay, opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved double evangelist, Will Dalmeder, end time prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung banal gawain na tapos na tigit sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa yung satong espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami't patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay noon. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasi, ikaw aking naasahan, bukas naman pang unawa, kaisipan ng bawat napakinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal Yesu Kristo. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist, Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, sa ating pong beloved Anabastan Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi natin malilimutan ang mga iniwan nilang legacy, mga alala, turo, para sa atin mga minamahal. At ako'y nagpaabot ng dobling paggalang sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa kalmamahal sa buhay. Magandang hapon po, at magandang hapon po sa inyo lahat sa pinagpala nating mga baguhan, datihan, mga minamahal, at sa ating mga pinagpalang baguhan, at sa lahat ng ating pinagpalang viewers sa ating live webcast. At bago po muna tayo magpatuloy, mga minamahal, meron po tayong urgent announcement. Meron pong nawawalang susi na expander, Mitsubishi expander, na remote control. Pakibigay lang po sa ating sister information. God bless you po. Ating tatalakayin, pamagatan po nating Victorious Escape. Victorious Escape, ang ibig sabihin, matagumpay na pagtakas o matagumpay na paglisan. Pwede rin nating sabihin matagumpay na pag-alis. Victorious Escape. Kindly po sa ating beloved Bible readers. In the book of the prophet Zephaniah, chapter 3, verse 17 and verse 20. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. 20. At the time will I bring you again, even in the time that I gather you, for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the Lord. The book of Genesis, chapter 7, verse 5. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Genesis chapter 6, verses 8 and 9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Zephaniah, kabanatang 3:17, talon sa 20. Ang Panginoon Diyos ay nasa gitna mo, na makapangyarihan na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga dahil sa kanyang bibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Sa panahong niyao'y aking ipapasok kayo, at sa panahong niyao'y aking pipisanin kayo, sapagkat aking gagawin kayong kabantugan at kapurihan sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa, pagka aking ibinalik kayo sa harap ng inyong mga mata mula sa inyong pagkabihag, sabi ng Panginoon. Dito po sa aklat Genesis, kabanatang 7:5. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ang Panginoon. Genesis, kabanatang 6, talatang 8 at 9. Datapos si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal
noong kapanahonan niya, si Noe ay hulumakad na kasama ng Diyos. Amen. God bless you po. Ang ating pinakamahal na Hesus Kristo ang magpala ng kanyang banal na salita. Palakpakan muna natin ang sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa lahat ng ating kapatiran, left and right side. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Victorious escape ang ating tinatalakay. Nang ibig sabihin ay matagumpay na pagtakas, matagumpay na pag-alis o matagumpay na paglisan. Sabi ng ating nabasa sa Penaya, Kabanatang 1, Talatang 17, mga minamahal, ang Panginoong Diyos ay nasa gitna mo. Ang nasa ating kalagitnaan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinasabi siya'y makapangyarihan na magliligtas o sinasabing mighty warrior, mga minamahal. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sinasabing siya'y magagalak dahil sa inyo na may kagalakan. Kung meron tayong kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, sabi mismo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa ating gitna. Sabi, dahil tayo nagagalak sa paglilingkod sa Kanya, ang Diyos mismo na ating pinaglilingkuran ay magagalak sa atin. Kaya ang sabi ng verse 20, sa panahon yaon, aking ipapasok kayo at sa panahon kayo'y aking pipisanin. Ang ibig sabihin, may panahon na tayo'y pagsasama-samahin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa lupa, ang ating pagsama-sama, mga minamahal, ay yung sinasabing ating church service. Subalit, pagkatapos ng ating buhay sa daigdig na ito, tayo rin ay pagsasama-samahin ang ating mahal na Panginoon sa isang lugar na kung saan ipinangako ng Diyos na nasa ating kalagitnaan. Isang lugar na walang karamdaman, walang iyakan, walang kalungkutan, walang dalamhati, walang pagsubok. Ang ating kagalakan ay tuloy-tuloy. Ang ating pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, ay tuloy-tuloy at hindi pagsasawan, hindi paglulupaypayan, mananatiling kagalakan. Pagdating ng panahon na tayo'y totoong pinagsama-sama na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano kaugnayan? Bakit sinama natin ang kasaysayan ni Noah, mga minamahal? Si Noah ay meron siyang tinatawag na victorious escape during his time. Sa panahon ni Noah, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nagbigay ng warning na sinasabing ang unang daigdig ay gugunawin. Kaya naman si Noah sa kanyang sariling nangaral, mga minamahal, isang matagal na panahon na pangangaral, subalit walang taong naniwala sa kanya. At kalakip niyan, ang mahal na Panginoon sa kalagitnaan ni Noah ay nagagalak sapagkat si Noah ay sinasabi, mga minamahal, na siya ay righteous man sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya dahil ang puso ni Noah ay nasa mahal na Panginoon, nakasumpa siya ng biyaya sa ating Diyos, ayaw ng taong maglingkod sa Diyos, si Noah gusto niya. Binigyan siya ng command ng ating mahal na Panginoon. Ang utos sa kanya, gumawa siya ng malaking arka, mga minamahal. At sa bawat parisukat, sa bawat sukat, mga minamahal, ay dapat nauukol sa bawat bahagi. Bagamat mahirap, mga minamahal. Malawak ang kapatagan, subalit ang utos ng Diyos, gawin mo ang arka sa ibabaw ng bundok. Hindi nagtanong si Noah. Hindi na sinabing, Panginoon, 3 lang ang aking anak lalaki. 3 ang aking manugang at asawa. 8 tao, pagagawin mo ng napalaking arka sa ibabaw ng bundok, ganyang malawak ang kapatagan. Walang question si Noah, mga minamahal. Ang ginawa niya ay sumunod siya, habang ang mga tao ay nagtatawa sa kanya, mga minamahal. At mabilis na nagawa ang arka ayon sa sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang bawas, walang kulang, mga minamahal. Pati ang mga hayop na kanyang ipinasok, dala-dalawa, mga minamahal, wala siyang iniwan. At dumating na ang panahon, tumaas ang baha, tumagal, umabot ng 150 days, mga minamahal.
Sa unang baha pa lamang hanggang tuhod, baliwala sa tao. Hanggang bewang baliwala sa tao, lumampas ng ulo, lumampas ng bundok, nangamatay ang mga tao. Ang arka sa ibabaw ng bundok ay lumutang sa malawak na tubig na kung saan pinaulan ng ating mahal na Panginoon ng 150 days upang ang mga taong hindi nakasumpong ng biyaya sa Diyos ay kitlan ng buhay at lahat ng may buhay na maiiwan maliban sa pamilya ni Noah at kanyang mga kasamang mga hayang. Pag ating binasa ng kabuuan, sinasabing ang meron si Noah ay matagumpay na pagtakas sa unang makasalanang sanglibutang ito. Ang meron si Noah ay isang matagumpay na paglisan at pag-alis sa makasalanang sanlibutan, mga minamahal. Hindi siya nagtatanong, mahal na Panginoon, saan mo kami dadalhin? Hindi siya nagtatanong, mahal na Panginoon, ano ang aming kinabukasan pagkatapos ng bahang ito? Nang mawala ang baha, ang arka ay pumatag sa kapatagan. Lumabas si Noah, sila lamang ang tao, mga minamahal, subalit binuhay sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ating beloved parents in the Lord ay merong sinasabing victorious escape, mga minamahal. Nang makasumpong ng biyaya ang ating beloved parents in the Lord, sa harap ng ating mahal na Panginoon, kung paano siya ay hindi nagtatanong. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay hindi nagtatanong kung ano ang pinagagawa ng Diyos, kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan, walang bawas, walang dagdag. Yun ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Kaya ang ating makapangyarihang Diyos ay nasa gitna, kasama ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kung sa panahon ni Noah, mga minamahal, yung sinasabing ark for their salvation. Tayo naman, meron tayong tinatawag na spiritual ark for our salvation. Sa panahon ni Noah, ang pinapasok ay puro hayop at kanyang pamilya. Sa ating panahon, ang pinapasok sa ark of salvation, tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa-isa tayong pumapasok sa bawat kapanahonan. Kasama natin ang buong pamilya ng ating beloved parents and the Lord. Hindi natin alam anong kinabukasan sa susunod na araw. Kung anong itinuro sa atin, yun ang ating tinupad. At sa bawat araw na idadagdag, mga minamahal, sa bawat araw na lilipas, sa bawat bagong taon na papasok at malulubang taon, kung paano si Noah pinagpala ng mahal na Panginoon, ganun din tayo, lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ngayon, nasa piling na ng mahal na ating beloved parents and the Lord. Nagkaroon sila ng matagumpay na pagtakas. Nagkaroon sila ng matagumpay na paglisan. Nagkaroon sila ng matagumpay na pag-alis. Sapagkat hanggang sa kahuli-hulihang sandali, mga minamahal, ang kanilang mga labi nagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi nagtatanong bakit. Ang kanilang mga abay ay nakataas para malatin ang Diyos. Hindi nagtatanong bakit. Ang mahalaga, nakasumpong ang ating mahal na magulang sa Panginoon ng biyaya sa ating mahal na Panginoon at ang biyayang kanilang natanggap higit sa lahat tayo na dating walang pag-asa. Akong ketong na walang pag-asa. Kayong may kanser na walang pag-asa. Mga silang tahanan na walang pag-asa. Mga buhay na walang pag-asa. Tayo ang higit na gantimpala sa lupa na tinanggap ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ngayon, nandito tayo, mga minamahal. Ang tanong, darating ba sa ating buhay ang sinasabing victorious escape? Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, 100% ay nasa piling ng ating pinakamahal na Jesucristo. Kung paano ang ating beloved mamadhin, maraming nag-vision, maraming na naginip, nasa piling ng ating mahal na Panginoon. Ganon din ngayon ang ating beloved Honorable Evangelist Wilson Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ang tanong, ano ang vision natin sa ating mga sarili? Tayo ba'y magkakaroon ng matagumpay na pagtakas o paglisan sa makasalanang sanlibutang ito? Ang ating beloved parents and the Lord, sila'y nagkaroon ng matagumpay na pagtakas sa makasalanang sanlibutan. Matagumpay na pag-alis at pagpiling sa ating mga Panginoon, ang meron sila, ang sinasabing spiritual deposit.
Anong spiritual deposit, mga minamahal? Spiritual na deposito. Hindi sa bangko, mga minamahal, kundi sa langit. Kindly po, basahin natin. In the book of Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 6, verses 20 and 21. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The book of Ephesians, chapter 1, verses 13 and 14. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, until the praise of His glory. Kindly po sa Tagalog, please. Mateo Kapitulo 6, versikulo 20 at 21. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, at doon ay hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at doon hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay doon naman doroon ang iyong puso. Palakpakan po natin ng sabay-sabay na palakpakan ang ating malabanoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahalapan. Spiritual deposit. Ito ang meron ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang ibang mga ngaral, ang ibang mga tao pumapailang lang sa himpapawid. Ang kanilang pupuntahan ay lugar na gusto nilang puntahan, mga minamahal. Subalit sa himpapawid patungo sa langit, ang pumailang lang ay ang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang mga ibang mga ngaral, mga minamahal, ay naglalakbay upang aliwin ang kanilang mga sarili. Bigyan ng comfort ang kanilang mga sarili. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay naglalakbay. Ang pupuntahan ay krusada. Kaya nga gumagawa tayo ng krusada, 200 crusade every year. Dati kapag tayo nag-anniversary alone. Pero ngayon, ang anniversary natin, anniversary and spiritual revival crusade. Kaya ang ating nagagawa, almost 200 crusade and anniversary spiritual revival every year, mga minamahal. Yan ang paglalakbay ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sabi ng Banal na Kasulatan, ito pala'y tinatawag na spiritual deposit. Sabi ng ating nabasa, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang sumisira, walang tanga, walang kalawang. Dooy hindi nahuhukay, hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Kaya pala ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nasaan ang kanilang puso? Nasa paggawa ng kalooban ng Diyos. Isang kayamanan na sa langit ay iniipon, mga minamahal. Kagaya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Wala na sila, mga minamahal. Wala na sila. Pero hanggang kay Moses, nagtatayong si Moses sa mahal na Panginoon. Panginoon, pinapupunta mo ako kay Paraon, isang malupit na hari. Inalipin ang aking mga kapwa Israelite. Ano ang aking sasabihin? Ang binabanggit pa rin ng ating mahal na Panginoon. Sabihin mo, sinugo kita ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ganon din, mga minamahal. Tayo ay maglalakbay. Ipagpapatuloy ang iniwan sa atin, mga minamahal. Tayo ay maglalakbay, hindi upang magpasarap sa buhay. Hindi upang magmayaman, mga minamahal. Maglalakbay tayo, ating mahal na magulang sa Panginoon, upang mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi sa lupa. Sabi ng ating nabasa, kung saan naroon ang kayamanan, naroon ang iyong puso. Kaya ang puso ng ating mahal na magulang sa Panginoon ay nasa langit. Spiritual deposit na nasa harapan at kinalugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya naman isa nating manggagawa way back 1989, mga minamahal.
nung ako ay ma-save. Iyan ang aking napakinggan na unang-unang patotoo. Bumagsak mula sa poste ng moral ko, hinigop ng transformer, 3,500 volts. Nasunog ang kanyang katawan, bumagsak na patay, iniharap sa doktor, mga minamahal dyan sa Welcome Rotonda. Sabi ng doktor, iuwi nyo na yan. Wala nang pag-asa, puno ng boltay ang katawan sapagkat umuusok yung ating mahal na kapatid, sasabog ang kanyang katawan, siya ay wala ng buhay. Pero ang mga manggagawa ay naturuan. Hindi tumawag ng espesyalist ang doktor, ang tinawagan pastoral house, ang nakasagot ang ating iginagalang mahal na pastor, the end-time prophet of our loving God. Pagkatapos manalangin, umungol ang ating mahal na kapatid, nabuhay, pinangon, nakarecover sa mabilis na panahon. At siya ngayon ay nagsasalita, anong sabi niya? Nang siya'y mamatay na wala ng buhay, naiwan ang katawang lupa, ang kaluway dinala sa langit, ang nakausap niya mismo, harapan ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa kanya, anak, hindi ka kasi nag-iingat, gayon pa man, bumalo ka sa lupa, sabihin mo sa pastor mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Bakit? Kasi ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, spiritual deposit. Kung ano ang kalooban ng Diyos, walang bawas, walang pinanghinayangang ipangaral, mga minamahal. Mula sa kabanalan hanggat kaliit-liitan, mga minamahal. Maalala ko sa pastoral house, bibili kami ng dyaryo. Lahat ng dyaryo, bibili namin yun. Iba-ibang balita. Bago pa makasaya sa ating ginagalang mga pastor, may kumad ng ating beloved, our Boston pastor, our beloved Mamadir, lahat ng nakadrawing doon. May hawak kaming pentel pen, buburahin namin lahat yun. Dahan-dahan, isa-isa, pagharap sa ating ginagalang mga pastor, wala ng letrato, babasahin na lang. Ganon, nag-ingat ng kabanalan ang ating ginagalang mga pastor. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Isang pagsunod na nakalulugod na at nagtitiposito ng kayamanan sa langit sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Paano tinuro ang tithes and offering? Bago nila implement, sila muna ang ginagawa. Way back 1975, ang tithes and offering ay 5 pesos and 20 centavos, mga minamahal. Tayo itinuturo sa atin, baguhan 20%. Pag ikaw ay running sa 3 years, 30%. Pag mataas na yung pananampalataya, 50% up to 100%. Pero ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nag-start sila sa pagbigay ng tithes offering 100%. Bakit? Yung 5 pesos and 20 centavos, mga minamahal, ipamimigay sa lahat ng kapatiran para siguradong sa susunod na panambahan na ang lahat ay makabalik. Pag-uwi ng kapatiran, masayang-masaya sila. Uuwi sila sa kalantahanan. Wala silang iisipin sa susunod na bahay, sambahan o pananambahan, meron silang pamasahe. Samantala, ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga beloved children, mga naiwang manggagawa, mga minamahal, nakatingin sa langit. Walang kakainin, fasting maghapon, tapos na ang fasting, breaking na, fasting pa rin. Pero may ngiti sa labi, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Nag-iipon ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Kaya sabi ng ating nabasa, a supporting verse sa Ephesians, mga minamahal, yung palang pag-iipon ng kayamanan sa langit, yan ay kasiguraduhan na dito sa lupa, ikaw ay tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Meron kang sinasabing victorious escape, 100%. Gano'n man kasama ang salibutan, ay kaya mong takasan, kaya mong pagtagumpayan, sapagkat ang nasa gitna mo, ang sinasabing victorious warrior, sinasabing mighty God, almighty God, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, sa Kanya rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng iyong kaligtasan, sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ano ang ipinangako? Espiritu Santo. Kanino itatag? Sa'yo, sa ating lahat, tayo nakapakinig ng tamang Ebanghelyo ng kaligtasan mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang iba'y nagpaganda ng kanilang mga tato. Tatak dito, tatak doon. Ipinagmamalaki nila, mga minamahal. Meron palang tunay na tatak, mga minamahal. Ibig sabihin, tatak
ng Espiritu Santo na ibinahagi sa iyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Katunayan, sa lupa pa lang, may kapangyarihan kang takasan, matagumpay na magtakas sa daigdig na ito. Kaya sabi ng verse 14, na siyang patotoo sa ating manang. Hanggang siya katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, siya kapupuri ng kanyang kawalhatian. Ano raw ang tatak ng Espiritu Santo, mga minamahal? Ang sabi, patotoo daw ito ng ating mana. This is our inheritance coming from the Lord. Diyos mismo ang nagbigay nito sa atin, mga minamahal. Patotoo ng ating mana hanggang sa katutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Sino daw tayong tinatakan ng Espiritu Santo? Tayo daw ay sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Wala nang kapangyarihan sa atin ng demonyo. Si Satanas, walang kapangyarihan. Ang impyerno ay walang kapangyarihan. Sapagkat ang nakatatak sa atin, ang meron tayo, ang makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kagaya nung ating tekstong sinasabing, ang nasa gitna natin ay victorious warrior, the Almighty God. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pag meron tayong spiritual deposit, mga minamahal, ang sabi, meron tayong isasagawa, sinasabing, standing with courage. Standing with courage. You can stand by yourself with courage. Hindi ka palaging aalagaan. Hindi ka palaging baby Christian. Lalago ka sa pananampalataya. Magiging matibay ka, and by yourself, you can stand firm with courage sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sinasabing standing with courage o nakatayo na may tapang. Tatayo tayong may tapang, kagaya ng pagtayo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sa kanilang kapanahunan nagsimula sa gawain, walang kamag-anak, walang kakilala, walang kaibigan, mga minamahal. Kung magkaroon sila ng ilalagay sa kanilang tiyan, sa kanilang sikmura, Diyos mismo ang nagbibigay. Walang matirahan, mga minamahal. Pero tumayo sila lang may tapang nakasama ang ating mahal na Panginoon. And after years, 15 years of trials, napakahawang taon ang pagsubok. 15 taon, mga minamahal. Kung paano si Noe nakasumpong ng biyaya sa Diyos, ang ating mahal na magulang sa Panginoon, nakasumpong ng biyaya sa Diyos, at dumating tayong lubos, nakasumpong ng biyaya sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, kindly. The book of Deuteronomy, chapter 31, verses 6 and 8. Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Verse 8. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. The book of Psalm, chapter 20, verse 6. Now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Ito po sa Deuteronomio, kabanatang 31, talatang 6 at 8. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagat ang Panginoong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kaniya iiwan ni pababaya ang kaniya. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi kaniya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Dito po sa mga awit, kabanatang 20, talatang 6. Talastas ko ngayon na inililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahinan ng langis. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit ng pagligtas na may kalakasan ng kanyang kanang kamay. Amen. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng may galang. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Standing with courage. Tumayo o nakatayo na may tapang. Kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Walang kinatakutan, mga minamahal.
Kaya nga hanggang doon sa sinasabing layos din sa mga lugar ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ipinangalan ang ebanghelyo ng kaligtasan sa hulo-sulo. Na ang kaharap ay mga taong walang Diyos, pero may mga sandata na nakamamatay. Bawat maling salita, balang kapalit. Pero nakita nila sa bawat salita ng ating ginagalang malapastor hanggang sabihin sa kanilang, barilin niyo ko, ang inyong mga sandata ay laruan lamang plastic, hindi magtatagumpay sa akin. Pati masinggan, pati kanyon, mga minamahal, walang gana, hindi tumalab sa ating iginagalang malapastor and the 12 prayer warriors. Bakit? Dahil ang ating mahal na magulang sa Panginoon, tumayo na may tapang. Tumayong walang takot, sabi ng ating nabasa. Verse 20, na inyong ibigin ng Panginoon mong Diyos. Verse 6, rather. Deuteronomy chapter 31, verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot man. Kaya ating mahal na magulang sa Panginoon, walang takot. Nagpakatapang. Hindi nangilabot kahit katiting, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Verse 8, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi kanya iiwanan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Kaya pala, ulitin ko lang yung revelation sa dako, mga minamahal ng Amoranto. Isa nating kapatid na nag-vision. Sino ito? Isang dating anak ng commander ng NPA. Yung kanyang tatay na commander na save sa atin, siya na anak na save sa atin, at siya'y nag-vision, mga minamahal. Kaya pala napakahaba ng pagpupuri ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Bakit? Paglabas ng bahay, paglabas ng sasakyan ng pastoral house ng ating beloved parents in the Lord, ang kanyang nakita, mga minamahal, isang malalaking mga anghel na ang hawak ay malalaking tabak at mga panangga, mga minamahal. Malinis ang daan. Ibig sabihin, walang disgrasyang magaganap. Kaya naman, isang dating NPA din inutusan na patayin ang ating iginagalang mahal na pastor. Ang sabi niya, umarkila siya ng sasakyan, pag traffic, bubuksan nila bago inarkila. Bakit hindi nila mabuksan, mga minamahal? Ilang beses siya nag-attempt. Pagdating sa stoplight, hinto, tatapatan nila ang sasakyan ng ating ginagalang mahal pastor. Pagbukas ng pinto, ayaw mabuksan. Naghintay siya na sa pastoral, nainip na sa haba ng puri, mga minamahal, hanggang siya na ang pinapapatay ng kanyang commander. Bakit? Dahil nabigo siyang patayin ang ating ginagalang malpastor hanggang siya'y nakarang dito at nakumberti na sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagdating sa Amoranto, mga minamahal, malaking anghel ang nakabantay sa paikot ng Amoranto, sa oval, mga minamahal, napakaraming anghel. Kaya pala sa ating kalagitnaan, simpleng-simple, pagluhod mo, pagtawag mo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, mabilis mo madawa ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa pastoral pa lamang, bago pa man umalis ang ating mahal na magulang sa Panginoon, ay sinusugo na ng ating Diyos sa langit ang kanyang mga anghel na sinasabi rito, ang Panginoon mong Diyos ang siyang nagpapauna sa iyo. Tumayo kang may tapang. Huwag kang malupaypay. Huwag kang matakot. Ang pangako ng Diyos sa iyo, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Kaya kahit sa mapanganib na lugar sa hulo-sulong, paring dinukot, pinugutan ng ulo, tinoptor, sa sako nilagay, ibinalik sa kanilang labwas. Jehovah's Witness, pastor, mga minamahal, pinugot ang ulo, tinoptor, inilagay sa sako, inilagalo sa kanilang labwas. Pumunta sa hulo-sulong may buhay, umuwing nasa sako na ulo na lamang. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, pumunta sa hulo-sulo, hinarap ang mga commander ng Abu Sayyaf, si Commander Robot, si Eugene Susukan, at marami pang commander na malulupit. Pumunta silang may buhay,
umuwing may buhay. Meron silang victorious escape mula sa lion's den. Victorious escape mula sa makasalanang ito. Ngayon, nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Ang Diyos ay nagpapauna sa iyo. Kung tayo'y tatayo na may tapang. And finally, meron tayong sinasabing firm foundation. Firm foundation ang ibig sabihin, matatag na pundasyon. Pag sinabing firm, kahit ano pang mangyari, hindi magigiba. Hindi mabibiyak, hindi babagsak, dahil ito'y firm, ibig sabihin, matatag ang pagkakatayo. Firm foundation. Last verse, kindly po maghanda ating magpaawit, mga manugtong. In the book of the prophet Jeremiah, chapter 31, verse 12. Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock, and of the herd. And their soul shall be as a watered green garden, and they shall not sorrow any more at all. Jeremias Kapitulo 31, versikulo 12. At sila'y magsisiparito at magsisiawit sa katasan ng Sayon at magsihugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon, sa trigo at sa alak at sa langis at sa guyo ng kawan at mga bakahan, at ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halamanan at hindi na sila magmamanglaw paman sa anuman. Amen. Palakpakan po natin isang malakas na palakpak ang ating malapayon. Last verse na po tayo. Ibigay natin isang masaganang palakpak. Palakpak na may pasasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sa malakas nating tinig, sabihin natin ng Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Firm foundation. Yan ang meron ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ibig sabihin, isang foundation na matatag, matibay, hindi matitinag at hindi babagsak. Kaya sabi ng ating nabasa, ang merong firm foundation ay makakatakas na matagumpay, lilisan na matagumpay sa makasalanang sanglibutan ito. Ang kanyang pagpanaw ay hindi siya sabihin kamatayan. Sinasabing precious in the sight of the Lord. Dahil didilat na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, sila'y magsisiparito at magsisiawit. May pag-awit hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Ang sabi mga minamahal, sila'y magsisuhugos na magkakasama sa kabutihan ng Panginoon. Sa wikang Tagalog, English, they flow together. Ibig sabihin, magkakasama sila, magsasama-sama sila sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At ang sabi mga minamahal, ang kanilang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halaman. Yung ating kaluluwa, hindi pang impyerno, hindi pang lake of fire, pang langit. Sabi ng ating nabasa, ang kaluluwa ay magiging parang dinilig na halaman. Ibig sabihin, malago, masaya, masigla. Saan? Sa piling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Dahil nakatakas tayo sa makasalanang sanlibutan ito. And finally, ang sabi, hindi na sila mamamanglaw pa sa anuman. Wala nang sinasabing kapanglawan pa. Pag hindi mo natakasan ang makasalanang sanlibutan ito, dito ka mamamanglaw. Magpakasaya ka, magpakaligaya ka, pagkatapos nito, ang impyerno, lake of fire, ay naghihintay. Pero dito, tumagis ka. Palagi tayong magbakaawa sa ating malapay na tayo ipanghawakan. Kung paano ating mahal na magulang sa Panginoon, hanggang sa uling hininga ay naging matagumpay. Matagumpay na lumisan, na natakasan ang makasalanang sanlibutan ito. Dapat ganun din tayo. Para wala ng panlulupaypay, hindi na natin mararanasan sa piling ng mahal na Panginoon. At ang sabi, ang ating kaluluwa ay magiging kagaya ng halaman sagana sa dilig, mga minamahal. Sinasabing firm foundation, pag nasa piling na tayo ng mahal na Panginoon, wala na tayo, wala ng pag-asa ang impyerno, si Satanas ay walang pag-asa para siya dito sa salibutan. Ang tunay na anak ng Diyos ay merong sinasabing victorious escape dahil tayo'y para sa langit sa tunay nating tahanan sa piling ng ating mahal na Panginoon.
Tayong po lahat ay tumayo. Mga dala niyong baguhan, bagat malayo ang ating distansya, habang tayo umaawit, hihintayin natin sila. Dalhin niyo sila sa harapan, pati yung mga nasa garahe, sabihin niyo, hinihintay sila ng ating mahal na Panginoon. Diyos na magpapaura sa kanila, magbibigay ng kaligtasan, at magiging matagumpay silang lisanin ang makasalanang sanlibutan ito. Habang tayo umaawit, kapatid, halika na. Hallelujah. Hanggang kailan kaya tayo naririto? Iyan ay tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Panibagong tanong, hanggang kailan? Sino ang magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, Kapatid, halika na. Magsisi. Hallelujah. Tayo na kapatid at maglingkod sa Ito ang ating gagawin. Tayo'y tayo'y magkaisa, magpulisa na kanya. Hindi na kailangan maghirap Hindi na kailangan maghirap ka pa. upang mabuhay ng maligaya. Ngayon na, kapatid. Kapatid ang panahon, Ang ating Diyos ay naghihintay ng iyong tugon. siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan mapaghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang Huwag buhay mong maghintayin ng Panginoon. Tayo na, kapatid. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Samahan niyo ang mga baguhang dalawa. Ihintayin natin sila habang tayo Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay ng maligaya. Tayo na tumayo. Tayo na tumayo at lumakad, kapatid. Hallelujah. Dulo ito'y may naghihintay Sa atin ay may naghihintay. na ang patungo sa kaharian ng may likha upang mabuhay na Ulitin po natin yan. Tayo na tumayo. tayo na Tumayo. at lumakad, kapatid. Tulo nito ay may naghihintay sa atin. Ito'y may naghihintay sa Hinihintay tayo ng ating mahal na Panginoon. Daan patungo sa kaharian ng may likha Upang mabuhay. upang mabuhay na Yes, hallelujah. Tayo na, kapatid. At maglingkod sa Kanya. kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpulisa na Hallelujah. Hindi na kailangan maghirap ka pa. maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Tayo na, kapatid. Hallelujah. Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpulisa na Kanya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Nag-distansya po tayo. Tayo na tumayo. Na tumayo At lumakad. at lumakad, Hallelujah. kapatid. Sa dulo nito, Dulo nito'y may may naghihintay sa atin. naghihintay sa atin. Daang patungo sa kaharian ng may likha upang mabuhay na kasama na natin ngayon. mabuhay na kasama. Ulitin po natin. Tayo na tumayo. Hallelujah. Tumayo At at lumakad. lumakad, Hallelujah. Dulo
ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Nakikita niyo po, naka-wheelchair siya kanina. Ngayon naglalakad. Ganyan ang ating dakilang Diyos. Napakabait niya, mga minamahal ko. Ipinapakita niya ang kapangyarihan sa lugar na ito, maging sa mga baguhan. Hindi niyo po ito makakalimutan na itong simula ng tapat yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Siya po ang tumawag sa inyo sa araw na ito upang makasiguro sa buhay na wala hanggan. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan na ito ang magiging susi upang mabuksan ang kalangitan. Isulatan yung pangalan, tagapagmana kayo ng buhay na wala hanggan. Magiging tunay na anak. Una po ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, nabuhay na maguli, at pinatunayan niya, siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Hindi nyo nababalikan ang inyong mga kasalanan. Patuloy kayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At siya'y nakahandang magpatawad. Humingi kayo ng habag, kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa sayo ang banal na Espiritu, siya ang magbabautismo sa pang-4. Gaano kabait ang Diyos? Ano man ang kasalanan nyo, gaano man kalaki, ngunit dakila ang pag-ibig niya. Isuko nyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Itaas nyo po ang inyong 2 kamay. Bilang pagpapakumbaba, kayo po'y pumikit at yumuko. Sambitin nyo po ang panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, buong tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Manatili pong nakataas ang inyong mga kamay. Kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wilder Estrada Almeda, your end-time prophet. Maraming salamat, dakilang Ama, sa patuloy na pagliligtas mo na marami pang kaluluwa. Narito po sila, buong pagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran. Lubos mo silang linisin at gawing tunay na Kristiyano. Bigyan mo na mapagpakumbabang puso na maglingkod at masunod ang iyong banal na kalooban. At iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Amen and amen. Praise the Lord. Pwede na ibaba po ang inyong mga kamay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Ang malapay ng Jesus ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isa at doon po, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng iyong mga panalangin ay tutugunin na ng ating mahal na Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating Holy Supper. Mga minamahal ko, tayo muna mag-Holy Supper. At ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ko, preacher, Brother Joey. At tayo po mga minamahal ay magsasagawa ng ating Holy Supper o banal na hapunan. Ating pag-alala sa ating malapay noon na siya po ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng ating mga baguhan, kung kayo po ay willing na magpabautismo, wag po na kayong sumali. Subalit kung kayo po ay willing magpabautismo o nabautismo na kayo kanina during ng ating service, pwede na po kayong makibahagi sa ating banal na hapunan. At habang tayo po ay umaawit, awiting Search Me, O God, isang buwan ang mabilis na lumipas, mga minamahal. Tayo mismo nakakilala sa ating sarili. Tayo nakaalam ng ating mga pagkukulang. Ating pagsalangsang sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Habang inaawit natin ang awiting ito, Search Me, O God, ipasayasat natin sa ating malapay ng ating mga sarili. At magkaroon muna tayo ng ating kanya-kanyang pagsisisi, ano man ang ating nagawang pagkukulang, pagkakasala sa harapan ng ating malapay noon, makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At patawarin natin ang bawat nagkasala sa atin upang tayo na may patawarin din ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po yumawi. Oh, search me, oh God. And know my heart today. Try me, oh Savior. Oh,
Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya po tayo nagsasagawa ng banal na hapunan o Holy Supper upang kilalanin natin, mga minamahal, ang dugo at katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nabubo at nababuyubay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa ating mga kasalanan. At kung paano ang ating Diyos sa langit ay paulit-ulit na nagpapatawad sa ating pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, marapati nating patawarin na nagkasala sa atin kung tunay nating kinikilala ang katawan at dugo ng ating pinakamamahal na Jesucristo upang tayo po'y maging karapat-dapat sa banal na hapunang ito. At sa pagkakataong ito, magkaroon po tayo ng ating sabay-sabay na pagsisisi. Itaas po natin ang ating mga kamay habang nakayuko ang ating mga ulo. O putakin at mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyos na banayad sa pagkakalit, sa gana, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved noble evangelist, Will Del Medo, end-time prophet of God. Marami pong salamat sa isang buwang mabilis na lumipas. Muli nato kami sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Nagpapakumbaba, humingi ng kahabagan. Sa bawat sandali, nasumpukan mo kami sa aming kaina. Nasumpukan mo kami sa aming magkukulang, mga pagkakamalit, pagkakasala kaming nagawa. Kahabagan mo po kami patawarin, lumos at labis po kami nagsisisi. Pinatatawad po namin ang bawat nagkasala sa amin. Kagaya ng paulit-ulit mong pagpapatawad sa amin. At kinikilala namin ang iyong banal na dugo't katawan na bubo at nabayubay sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa amin. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hallelujah. Itaas po natin ang katas ng ubas. At gayon din naman, hilawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-ala-ala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah. Patuloy tayo makipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Tabayin natin ang matamis at mananapisensya ng ating mabait na Diyos sa langit. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating malapay. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Yan ang katawan, binayubay
bahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo mag-iisa.
ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan pasalamat, tangi lamang sa ating pinakamahal na Peso Kristo. At tayo po'y dadako sa ating mapangailangan, buong pagkataon, aking pinagkaloob sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Nanding Manalang. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Abang kumikilos pa ang ating mahal na Panginoon sa ating banal na gawain sa ating kalagitnaan sa nakararamdam pa ng presensya ng mahal na Panginoon sa mga umiiyak. Walang paglagyan ng kaligayahan sa ating mga puso sa oras na ito. Hallelujah! Purihin ka pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Salamat sa aming mahal na pastor, ang pinahal Mama Dear. Mahal na Pastor, inibig po namin kayo. Mahal na Pastor, Evangelista Wendy Estrada Almeda. At ibinahal Mama Dear Stan Pastor nila Kamon Almeda. Kung di tayo sa kanila, wala tayo dito. Sa banal na gawain ito. Hallelujah! Hallelujah! Puri kami ng Baba na Manusus. At Diyos sa mabilabid Almeda children, sa ating mabilabid ministers, sa lahat ng mga apo at mga great-grandchildren ating parents in the Lord, sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga patriarto, ano na purihin natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga anak na Diyos may mga pangailangan, itaas natin ating mga kamay sa ating mga na Panginoon. Ang mga may karamdaman, itaas ang dalawang kamay. Hallelujah! Isentro ating isip ang ating puso sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Ang presensya ng Diyos ay nasa ating mananakalagitnaan. Hallelujah! Purihin ka Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. At sa oras na ito, tayo natin magkaisang manalangin. Ating mga kahilingan at pangailangan, ipato natin ang isang kamay sa ating mga ulo. Isipin natin ating mga pastor na naglilihan sa atin. Hallelujah! Ang presensya ng Diyos. Hallelujah! 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 Ang panalangin ng tao matuwid ay pinagkikigan ng Diyos. Hallelujah! Lahat tayo dito ay naabot ng panalangin ating mga pastor, ating bilangin Mama Dear. Hallelujah! Purihin ka Diyos sa mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon na mahari. Tayo natin magkaisang manalangin. Magsisimula tayo sa ating mga kamalian, pagkakasala upang walang maging hadlang sa ating mga panalangin, kahilingan. Ang pagpalang Diyos sa mga banal, mga pangyarihan sa langit, sa mahal pinakamamahal na Jesus. Narito yung mga anak, mahal na Panginoon, mula sa maliit na kasalanan, patawarin mo kami hanggang sa pinakamalaking kasalanan, mga pagkakamali at pagkukulang. Ugasan mo po kami na yung kabanal-banalang dugo, mana Panginoon, bago sa krus ng Kalbaryo. Wala po kami magagawa kung sa amin, mana Panginoon. Ikaw ang aming kailangan sa oras na ito. Ayong kapangyarihan, mana Panginoon, kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah, sa panalangin namin, mana Pastor Evangelista Wendy Estrada Almeda, yung huling propeta sa aming kapanahunan. Alam po namin, mana Panginoon, lahat kami magtatagumpay. Lahat kami pagpapalain mo. Lahat ng aming kailangan ay matatanggap na namin ang kasagutan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! I-rebuke natin ang ating mga sakit karamdaman. Hallelujah! They shall lessen the sick, and the sick shall recover. Maging sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatid sa buong mundo. Lahat tayo na narito, ikaw sound natin ang mga sakit karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, demons, born infirmities, sickness and diseases, I command you to cast out! Cast out in Jesus' name! Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu, pagkabakla, pagkatomboy, kahirapan sa buhay, malis ka! Mga natitrambisyon kay naan malis sa pangalan ni Jesus. Kaguluhan sa aming bansa, alisin mo ba na Panginoon sa buong mundo ang mga salot, ang mga kalamidad, alisin mo ba na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! There's healing in the name of Jesus.
There's blessing in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the mighty name of dearest Jesus. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Lahat ng mga nandiyan sa grandstand, huwag na po kayong tatalon. Lahat ng mga nandito sa ground, tayo lahat ay sisigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord. Ipaabot natin ang ating tinig sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang turo ng ating malapastor, ating binahid mamadir, pag tayo sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang demonyo ay tumatalsik sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ng demonyo ng ating karamdaman ay tatalsik na yan. Mga problema, malutas, mga bisyo, maalis, kahirapan sa buhay, lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, kainaan, pag sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, galing sa ating mga puso, ang demonyo tatalsik na sa pangalan ni Jesus. Taas natin ating mga kamay. Bilang sigaw ng tagumpay, na tayo sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus! Lahat ng anak ng Diyos na narito ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Jesus! Amen, mga beloved Almeida family. Common family sa lahat ng mga pamilya ng ating mga ministers. Pagpalain tayo lahat ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga prayer warrior, lahat ng mga anak na nasa dito, ating mga viewers, lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Pagpalain tayo lahat ating pinakamamahal na Jesus. Isa pang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Uriyan na ating pinakamamahal na Jesus. Salamat po muli sa panibagong buhay ng at kalakasan nating taglay. Ang tagumpay natin lahat na narito ay bunga ng panalangin ng ating mga pastor, ang end-time prophet ng ating pinakamamahal na end-time man of God, ang ating mahal na Panginoon. At sa ating beloved Mama Dear, hallelujah, salamat. Tayong lahat na narito ay totoong pinagpala ng Diyos, naging mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang buong pagkakataon para sa ating mga announcement. Sa ating beloved preacher, ating beloved Dr. Rick Alarcon. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you mga kapatid, Brother Preacher, Brother Naning, Manalang. At mga minamahal, ang ating pong mga banalagawain bago po ang ating pong panalangin sa pagkatapos, mga minamahal sa pamagitan ating mahal na kapatid, Brother Fords Alvaro, ang ating pong mga panambahan po, Miyerkules, Biyernes at Linggo po. Sa mga baguhang po, sa minamahal natin mga bisita po at sa mga baguhang webcast viewers po, tayo po ay mapapanood din po through FB page JMCM Central Live Stream at sa pamagitan rin po ng YouTube JMCM TV Wednesdays, Fridays, and Sundays po mga minasubaybayan nyo po ang ating pong live streaming po mga minamahal all over the world. Mapapanood po tayo mga upang kayo po tunay na makalapit na po sa paanan ng mahal. This coming Wednesday po mga minamahal, Miyerkules, dito po tayo sa Marikina Sports Center muli mga minamahal. Miyerkules mula po 3 p.m. up to 8 p.m. and also this coming Friday po, mga minamahal, dito rin po tayo sa Marikina Sports Center mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Sa mga baguhan po, mga webcast viewers po, those who have yet to come here, mga minamahal, everyone is invited. Free admission. Again, admission is free. All of the expenses are being paid by the GMC, the Jesus Mercy. You can invite your loved ones, your acquaintances, and your neighbors. Glory to God. At sa araw po ng linggo, mga minamahal, ay patuloy po nating subaybayan po ang ating po mga social media pages kung saan po tayo makapagsagawa ng ating pong lingguhang pananambahan. Kindly po, subaybayan po natin, iba po natin mga social media pages. Ating po TV program, ang Jesus Mercy Crusade. It is being telecast every Saturday in the evening sa Channel 4 po yan. Channel 4 from 10:30 p.m. up to 12
midnight ating pong radio program, ang Jesus Miracle Hour. Yan po yung nightly Mondays through Saturdays, 11 p.m. to 12 midnight sa DZME Radio 1. Radio 1, Kinset 30 po 15, 30 kHz sa M-band po yan. Mga ating pong website, www.jmcm.org. At mga maaari po kayong tumawag sa mga nagnais pong humaling po ng panalangin at pagpapayo, free na flash po halos lahat ng ating po mga telepono, mga minamahal, 8372-9194 and 8375-1148. We also have our cell phone numbers po, mga mina, i-jot down nyo na lamang po sila. I-free na flash po dito sa inyong screen po ang lahat ng ating po mga ina-announce, mga mina. Ganun rin po muli sa lahat ating minamahal mga kapatiran po, most especially, rather, excuse me po, sa ating minamahal mga co-pastoral workers, sa mga beloved choir members, wala po man ang uwi, tayo po mag-assist tayo, assistihan po natin ating po minamahal kapatiran sa kanilang pong pagbaba dyan sa grandstand, left and right grandstands po, mga minamahal. Alalahin po natin sila. Kaya hindi po, kasi alalahin po natin sila, mga kapatiran po natin, higit sa lahat, yung mga matanda na po, yung may gulang na po, alalayan po natin sila, mga minamahal. At ganoon rin po ang ating pong bank account, mga minamahal. Yan po ay sa Banco de Oro at kahit some branches po ng BDO ay maaaring ating pong ipapadala o i-deposit po ang ating po mga ibibigay para sa gawain ng mahal po. Hindi po nangangailangan ng tulong ang ating mahal po. Nais po niya na magbibigay po tayo sapagkat pagbibigay po natin, sa pagbibigay natin, diyan po tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating pong BDO account number po ay 000-00039-0268 577. Ang mga account names po, pwede po isusulat natin yung JMCIM, JMC, o maaari po yung buong pangalan ng ating pumbalar, Jesus Miracle Crusade, International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, mga manawal. At mga minamahal, sa ating pong pagkatapos, kindly po, tayo po ay tumayo na po habang atin na po ang binibigyan daan ating mahal na kapatid, Brother Ferdy Alvaro, siya po manguna sa panalangin po sa ating pong pagkatapos. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating pong beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating pong pagkatapos. Upo dakilan naming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Asong panalangin ng aming dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Meda, UN Time Prophet, and the beloved children. Mahal na Panginoon, maraming salamat po at matagumpay na natapos ang bawat bahagi ng iyong balgawain sa araw na ito po'y pinagpalabot nilagisan sa iyong banal na salita na patuloy namin napapakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Ito'y pinagsilbing kalakasan, kagalakan na kami sa paglilingkod sa iyo. Lalong higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, sa iyong matamis at banal na presensya na patuloy mong ipinapadama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa iyong pong pagsamantalang pag-iwahiwalay, sa aming pong pag-uwi, mahal na Panginoon, patuloy pong ingatan na ang bawat sa amin ay malawalhating makarating sa aming mga kanyang-kanyang tahanan, ligtas sa anumang diskas at kapahamakan, maging sa lahat ng live webcast viewers, mahal na Panginoon, patuloy mo silang pagpapalain at patuloy namin sinusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, ng gabay at patnubay mo, pag-iingat sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. Pagpalain po ang bawat isa, ito pong aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. God bless mga kapatid. Mga brahma, kindly po tayo po'y mag-ingat sa ating pong pag-uwi. Our merciful, loving, great God, bless you so much. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more and more. At mga mag-excuse po, may karagagan pa po na tayong pong mahalagang babanggitin po. Oh, yes, mayroon po tayong mga testimonies kanina po, yung gumaling po, baguhan po, a newcomer po, 3 years na stroke po, pinagaling po ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At meron din po tayong minamahal na kababayan po, siya po ay, he or she had been diabetic for 3 years po, 3 taon nang nagdurusa po sa diabetes mellitus. Pinagaling rin po na ating mahal na Panginoon. Sa una po niyang pagdating sa ating buong banal na panambahan. Meron din pong isa po na ilang taon din po na meron pong excuse po. What's this? Ike pillow. What's this Ike pillow? At mga minamahal, meron doon po na baguhan po, mga pagkatapos po tumanggap ng bautismo sa tubig,
sa pangalan ni Jesus, nakalakad po ang ating pong minamalang baguhan pong kapatiran. Kaya sa mga baguhan po, sa mga baguhan, wag po muna kayo umalis. Hindi po kayo mababasa. Yung mga damit nyo po, hindi nyo po mababasa sapagkat mayroon pong ipahiram sa inyo ng mga damit po. Wala pong bayad. Makatanggap po kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan. Kayo po nito at yung minamalang baguhang kapatiran po, right after water baptism, ay pinagiling po ng ating pong pinakamahalap. Meron pong isa rin po nga pinagiling from skin disease po, mga minamahal na kapatiran, isa po nga senior citizen po, mga mahal ko mga kapatiran. At ibe rin po isa rin po na ating minamahal kababayang Pilipino, aside from being an alcoholic po, ay siya po labis na nagdusa. He had been in a state of coma. Naging comatose po siya sa ilang mga taon, mga minamahal. Ngayon po ngayon siya mga minamahal at siya po ay nagpupuri na po sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga namahal. Patuloy po tayo at magkita-kita po tayo muli sa araw po ng Miyerkules. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikinig ako sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of my soul. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I send power and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You
your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer.
So po mga minamahal, ingat po tayo sa ating pag-uwi, sa ating kanya-kanya mga tahanan. We love you all, but others Jesus loves you more. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal sa pagkataong ito, meron po muna tayong mahalagang mabatiin po mga minamahal. Never to be forgotten po, mahalaga po sa bakit isa na po natin silang kapatiran po mga minamahal. We acknowledge po, beloved brother Greco, Belgica po mga minamahal. Narito po ating pong beloved brother Greco, Belgica mga minamahal. A former cabinet secretary po, formerly cabinet secretary po, ating pong beloved brother Greco, Belgica. And he is one of the intellectuals po sa ating na minamahal ng bansang Pilipinas. Welcome ating mahal na kapatid, beloved brother Greco, Belgica. Ang kanya pong beloved father po, yung mahal na ama po ng ating pong beloved former cabinet secretary, beloved brother Greco, Belgica. Ang kanya pong ama po ay dati na pong nakasama po ng ating pong beloved honorable pastor. That was noong mga late 70s po, nang nagsisimula pa lamang po ang banalagawain mga minamahal. At he is also a pastor, yung pong beloved father po of our beloved former cabinet secretary, beloved brother Greco po. Kanya pong father po ay pastor po. He is Pastor Boots Belgica. Welcome back once again po, and we appreciate your attendance. Glory to God! Thank you.